Nasa linya po natin Mr. Augustus Joe Ferreria, Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines. You know. Mr. Joe, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo. Magandang Opo. umaga. Tama ho ba yung pagkaka-pronounce ko po ng inyong pagkakabigkas ng apelyido po ninyo? Oo, kompleto naman yung letra, Melo. Okay na yun. Stay na tayo. Dami. Opo, opo. Natawagan namin kayo sapagkat ito naman ay ano pa lang, plano pa lang pala ito. Siyempre, napapaigtab na tayo at biruin mo naman na aalisin daw mga bus sa Oo nga. EDSA bus carousel at pagkatapos meron pang congestion fee na ipapataw naman sa mga pribadong mga sasakyang gustong mapadaan ng EDSA. Ano po ba ang inyong reaksyon bilang nasa hanay po ng automobile? Nung una kong narinig yung tatanggalin yung bus lane, medyo tumaas yung buhok sa likod ng ulo ko. No? Sabi ko, sabi ko, paano yun? Ano? Sabi ko, kasi ang tingin ko sa bus lane, matino ang takbo. Opo. So, magandang patakbo ng bus lane, Opo. buwa ng tama ang tao, hindi nagkakagulo. Opo. No? Pag tinanggal mo yun, excuse me ang po. unang, Mr. yes. Herrera, ang nakakagulo lang yung mga pumapasok na mga politiko na hindi naman dapat doon eh. Hindi ba? Bato-bato sa langit yan na Melo. Opo, opo. Sige po, go ahead. Ay, yun ang una kong na, pero nung pinakinggan ko mabuti yung sinasabi ni Sec Remulla, no? Sec John Vic, no? Sabi niya, ang gagawin naman nilang alternatibo ay dadagdagan yung mga bagon. I-re-engineer nila yung mga tren para makatanggap ng bago na mas mabigat dahil mas maraming tao. So, ang gagawin nila, hindi naman biglaan tanggal ng bus lane, kundi habang lumilipat ang paggamit ng tao sa sasakyan, sa train, ay yun naman ang titingnan nila kung kailan nila pwedeng tanggalin o bawasan na yung mga bus sa EDSA. Pwede, no? So, sabi ko naman, siguro pwede naman yung kaysa pinapanood na lang natin yung kaguluhan sa EDSA, merong nag-iisip at susubok ng paraan baka sakaling maayos yung kaguluhan natin sa EDSA. Opo, kaya lang syempre papasok pa rin tayo doon sa affordability ng pamasahe. Mas mura sa mga bus kaysa diyan sa MRT po eh. Ano po? Sa hirap ng buhay ngayon, Mr. Ferreira 'di ba? Doon tayo sa mura, doon tayo sa makakatipid, ano po? Oo, yun ang medyo mabigat doon. Kasi siyempre, ang tao, lalo na yung ordinaryong commuter, nagtitipid yan eh. Iba nga nagbibisikleta kahit na delikado. No? Tsaka mukha ng motorsiklo, kaya nga din nagdadala di sumasakay sa public transport yung nagbumotor. Mura kasi, 1 litrong gasolina lang, 1 linggo na eh. Opo, at saka hindi putol-putol ang biyahe mo noon. Diretso na yun. Oo. Yung panukala nila na magkaroon ng motorcycle lane, medyo may saysay yun, Kasi ang problema natin sa motorsiklo parang bubuyog, nasa kaliwa, kanan, gitna, ibabaw, tsaka ilalim. Hindi umalaman na sila manggagaling no? Kung kaya nagkaka-aksidente, ang tawag sa mga yan, mga X-Men Pa-X-X Ang tawag nung iba naman dyan ay kamote riders. Hindi nakakaintindi ng tamang mga patakaran sa kalsada. Kaya singit ng singit sa kung saan. Kung ilalagay natin sila sa isang lugar, wag lang nilang buldolin yung mga bisikleta. Pwede yun, So, at ang nakikita ko lang maganda ron, at least hindi simulan lang gumawa ng paraan o testingin, hindi natin masasabi kung magiging disaster yung solusyon, Opo. So dapat lang mahusay sila na iatras kung mali. Yung solusyon or gamutin kung may problema yung solusyon na pinopropose nila sa trapiko. Ang magiging malungkot dyan ay yung DOTR kasi sila ang nagpapanukala pa niyan sa EDSA busway na i-privatize pa nga po yan. Ibig sabihin, nakikita nilang gumaganda at mas mapapaganda pag pribado nagpatakbo. Siguro, hindi natin masasabi. As I said, these are trial things. They're trying things in order to see whether it's possible. Totoo naman yun. Kasi nung araw, yung South Super Highway, napakamura. 5 piso lang yata ang toll doon. Pero wasak naman ang sasakyan mo sa lubak-lubak. Umayos yung kalsada, pero yun nga lang bayad. Hindi na 5 piso, ang laki na itinaas ng gastos. Pati yung sinasabi nila na paggamit ng kalsada during peak hours ay sisingilin tayo. Congestion fee. Yung convenience fee, Sa Singapore, yun ang pinaka-popular dyan. Yung sa Singapore naman, hindi natin basta-basta na ihahalin tulad doon kasi maliit yung bansa Opo. Hindi sa kamukha natin, napakalaki, Doon naman, may mga area na alam nila na laging nagta-traffic, pagka peak hours, sinisingil, automatic. At saka, very reliable ang kanilang mass transportation dahil ang daming mga MTR doon daming tren
di ba? Yun ang critical doon eh. Walang nagdadala na sa Ay, sakyan doon kasi unang-una hirap pumarada. oo. Mas conveniente yung trend. Kahit saan nandun, meron eh. Oh, at saka hindi basta-basta nakakabili ng Autoron. Hihingi ka muna ng Oo. permiso para makabili, di ba? O yung halaga ng karapatan para bumili ng sasakyan, halaga ng sasakyan eh. So, Ba't ka pa bibili? madadala ka talaga. Oo. At saka doon, ang kanilang trend doon, ang mga trend nila doon ay mahahaba ibig sabihin yung oras ng kanilang pagsisilbi o yung operasyon ay Hmm. talagang mahaba. Hindi katulad dito yung MRT na ganung oras lang ba yan, di ba? Oo. Bus mas Oo. mahaba pa rin yung panahon na tumatakbo ang bus kaysa sa MRT, di ba? Dito sa Oo, atin. tsaka dito sa atin dapat hindi tigilan ang pagtatayo ng tren eh. Mm. Hindi yung pag natapos na isa, tigil na. Hindi, dapat yan para tayo sa ibang bansa. Mm. Lahat ng pwedeng lagyan ng tren ay lagyan Tama. ng tren. Ano? Oo. Ayusin yan. Isa pang magandang halimbawa yung Japan eh. Mm. Kasi nung araw, ginagawa ko sa Japan, tren lang. Medyo malayo ang lakad pagka train station. Ano? Mm. Na-discover ko yung bus. Nag-commute ako sa bus. Para ding train, Mhm. designated spot lang sila tapos may timing, no? Mm-mm. Hindi pa pwedeng nahuhuli yung bus pagdating do sa bus stop, no? Mm. Okay din na. So, yung mga alternatibo na paraan para gumanda trapiko, nandun. Mhm. Isa pang critical element, parang asukal, no? Ito yung pampatamis, Oh. Disiplina. Ay, yun. Kahit anong sistema gamitin Totoo natin, yun. kung walang disiplina tayo, patay tayo dyan. Ay, totoo yun. Pwede ba sa Singapore na walang disiplina? Lahat doon disiplinado. Dito lang naman ang, Diyos ko po, pag walang nakatingin. Sige. Lusot. Lahat ng tao binabantayan yung istribo. Oo. Ganun ba yung pinto? Para mga tao, wala yung pinto eh. Oo. Hindi ba umayos ng tayo sa likod? Hindi nila alam yung istribo, nandun lahat ng pickpocket eh. Oo. So yun, ito pala, sabi naman ng Presidente, huwag muna tayo mag-isip niyan hanggat hindi natin naayos itong ating mass transport system. Yun naman ang sinabi ng Presidente kahapon. Tama naman yun. Tama naman yun. Tsaka pag, lumawa, naayos yung train. Simula, naayos natin yung train. Maganda ka. So, siyempre, ang tao lilipat ang lilipat ang tao doon sa train. So, mawawala yung bus. Alam mo, natural na mawawala yung mga bus pagka nagkalugi-lugi dahil wala na pasahero eh. Hindi Totoo mo nakalalisin eh. Oo. Kaya nga, kumunti na rin ang bus at yun na lang mga nagpa-participate sa EDSA busway ang nandyan ngayon. Oo. Hindi katulad nung araw Meron ka lang sinabing Melo maganda eh. Oo. Yung nabanggit mo kanina na mas mahal umakyat sa train. O nga no, ano ang magagawa ng gobyerno para maigtingan yung pagtaas ng pagko-commute? Pwede ba nilang i-subsidize yung MRT at ibaba naman yung presyo, no? Naintindihan natin kailangan kumita yung private contractor, no? Pero masasubsidize ba ng gobyerno para naman maihikayat ang tao umakyat sa train? di ba naman ganun sa ibang bansa dahil ang mass transportation, yan yung nagdadala ng ating mga manggagawa. Kaya nga tayo ay nalulugi ng mga 3.5 million sa kada araw, billion pesos. Ay dahil sa ang mga manggagawa natin at sa ang ating ekonomiya natatraffic din, figuratively and literally, di ba? Oo, totoo yun. Totoo yun. Tama ka doon. So kailangan pagka dumaloy ng maganda ang trapiko, dumadaloy ng maganda rin ang ekonomiya. Correct. Oo. So yan dapat dyan tayo nakatuon sa mass transportation na yan. Oo. Totoo. Matagal na nating problema yan. Dapat yan may tumayo at ayusin nyo once and for all. Ito na ang solusyon. Yung EDSA na yan, hindi nalalapad dyan. Ganyan ang sukat niyan. Kuya, wala na ilalaki yan. Dami mong gigibay na building para palaparin yan. Hindi mo rin naman pwedeng hukayin sa ilalim yan. O lagyan ng skyway, nandun na yung train eh. So talagang management na yan, paano natin ginagamit ang EDSA, yun ang proposition ng traffic plan nila, which is good. Oo. 'Di ba? Yung subway 'yon, baka makakatulong yun. At saka Bulate train, saka yung ilalim. Saka yung pinakamaganda sinabi mo, yung disiplina, pag wala pa rin tayo niyan. Ako, kahit anong solusyon ang gawin mo diyan. Mismo. Kailangan may magbabantay at magbabantay sa tao. Lalo na ngayon tumataas ang insidente ng disgrasya. Ako mismo personally nakikita ko yung mga nakamotor na na namamatay kasi yung mga helmet nila pag hinampas mo sa pader ay basag. Hindi pwede po nababasag ang helmet ninyo. Huwag po kayo magtipid.
500 pesos versus 5,000 pero kapalit ng buhay mo. Opo. Si Mr. Ferreria, salamat po sa panahon at sa Salamat pakipag- Melo ha. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. God bless. Good morning. Si Mr. Augustos Ferreria, Presidente ng Automobile Association of the Philippines. Oras. Hilingan, walang pinoprotektahan.